Good morning! Good morning! Pwede po ba tayong lahat kayo tumayo? Ayan. As we begin this morning, alam ko po maraming distractions sa pagpunta po natin dito. So, pwedeng malakas yung ulan or traffic or baha. Pero, let's focus this morning sa Panginoon. Let us take this time na mag-settle po tayo. Hallelujah. Habang inawit po natin itong bagong song, may be reminded that the Lord is always with us.
day, Lord, na we get to come here and have the opportunity to spend our Sunday morning worshiping, Lord, and learning more about your word, Panginoon. Salamat din, Lord, because for the past days, weeks, Panginoon, na malakas, Lord, yung ulan, yung bagyo, Lord, you remain true and faithful, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. And Lord, hinihingi po kami ng kapatawaran. We bow down, Lord. We kneel down before your throne, Lord. As we come to worship you, Lord, dalangin namin na linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. I-ready mo lamang po kami. Allow us to just worship you in spirit and in truth, O God. Kung mayroon po kami mga struggles, Panginoon, sin that is hindering us from fully worshiping you, Lord, we surrender them to you, Lord God, at hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. And Lord, as we start, Lord, ang ating Sunday service, hayaan po, Lord, na mapuno lamang kami ng excitement, Lord, mapuno kami ng pag-ibig, ng joy na nagagaling sa iyo, Lord God. Nang sa gayon, Lord, we can really pour out, Lord, our hearts worshiping, Panginoon, and declaring your goodness sa aming mga buhay. Hihiling din namin, Lord, yung mga papunta pa lamang po rito. Dalangin namin, Lord, na dalhin mo po sila ng ligtas, Panginoon. Marahil yung iba sa kanila, Lord, binabaha, Panginoon. Pero, Lord, ikaw po ang aming Diyos na nag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At walang imposible sa iyo, God. Kaya, Lord, i-prepare mo rin po, Lord, ang aming mga puso, isip, Panginoon, at ang aming mga tenga as we listen to your word this morning. Allow mo po, Panginoon, na talagang before looking outward, Panginoon, ay mag-reflect kami, Panginoon, personally, kung ano po yung gusto mong i-realize, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa iyong mensahe, O God. I-cover mo po, Lord, ang iyong mensahero this morning, ng iyong presence, Panginoon, nang sa gayon ay effectively po niyang ma-deliver, Lord, yung message na nagaling sa iyo. Salamat, Panginoon. We declare, Panginoon, na this morning will be a morning full of worship, Panginoon, and learning and growing closer to you, Panginoon. Salamat, Lord. We give you all glory and honor and praises. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po bang pakibati po yung mga nasa kanan kaliwa, harap at likuran po ninyo? Kahit po masama yung panahon, hindi po tayo mapipigilan na magpuri sa Panginoon ang sama-sama. Kaya ngayon pong umaga, allow me to read this verse in Psalms 34:1. I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Isa pa po. In Psalms 34:1, I will praise the Lord at all times, and I will constantly speak His praises. So, ano pong situation saan po mang situation tayo? Pwede mang may pinagdadaanan po tayo or maybe rejoicing tayo. Ay, wag po natin kalimutan na magpasalamat at magpuri po tayo sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo umawit. Let's sing, blessed be your name.
let us always give all the honor sa Panginoon dahil siya ang blessor natin. Kaya po, despite po sa lahat po ng nare-receive natin or nakikita natin na pagpapala po ng Panginoon sa buhay po natin ay hindi pa rin po mare-replace ng material things or ng titles na yung satisfaction na hinahanap natin sa buhay. Kahit sobrang daming pera, at the end of the day, hindi ka pa rin kontento. Kahit sobrang taas na ng narating mo sa buhay, at the end of the day, hindi ka pa rin kontento. May mararamdaman mo pa din na may missing sa'yo. Kaya po, huwag po natin ipagpalit yung binigay po sa atin ng Panginoon para po sa Kanyang presensya, para po sa Panginoon. Awit po tayo. This song, title po nito, All We Need. Sana po ma-recognize natin this morning na ang kailangan na talaga po natin ay yung Panginoon. And only Him can satisfy.
Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, or times, Lord God, na mas nangingibabaw po ang aming mga sariling galing, Panginoon, ang aming mga accomplishments, ang aming mga achievements, Panginoon, over you, Panginoon. That we fail to recognize, Panginoon, na kayo po ang nag-bless sa amin, Panginoon. That we fail to recognize, Lord, that all the good things comes from you, Panginoon. Teach us not to forget, Panginoon. Teach us not to forget, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po sa sharing po namin kahapon bago po kami mag-start ng practice, tinanong kami isa-isa, one word, ano ang nag-describe sa situation mo ngayon? Alam niyo po kung ano ang napansin ko? Lahat po kami ay negative. Sinabi, hindi ko alam, ano ba yun, limitation pa siya ng tao na mas nakikita natin yung situation natin, yung kung nasaan man tayo, over sa laki ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Yun yung na-recognize ko. Ayun yung napansin ko po habang sa practice namin. Sana po ay ma-practice po natin talaga that we count our blessings and that makita po talaga natin na ang Panginoon po talaga ang sentro po ng lahat ng ito.
umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nadako sa pagkakalaog. Medyo napakaulan, no? Pero ang dami pa rin. Ang dami pa rin ang ating pa rin itong baba dito sa kaliwa at sa taas. So, alam ko po ang bawat isa ay ready na sa pagkakaloob. Hawak-hawak mo na ba yung mga survey ninyo? Gusto ko lang po i-share yung Psalms 23, verse 6. Kung meron po kayong mga Bible or e-Bible, you can open it right now. So sabi po sa 23, 6 ng Psalms, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Yan. So, tayo po ngayong month ay nagtatopic po tayo ng patungkol sa pagpapala. And even kanina, yung mga songs natin, kung mapansin ninyo, ang ganda ng line-up. Sa akin po, totoong-totoo ito. Goodness and mercy follows me all the day of my life. Minsan sinasabi ko na sa Panginoon, Lord, di naman ako deserve. Hindi ako deserving. Pero bakit hinahamon ako ng pagpapala? Gusto mo ba yun? Kasi ako ramdam na ramdam ko yun. Lagi ako hinahamon. Hindi ako, marami akong pagkukulang. Pero si Lord, grabe siya mag-bless. Grabe siya. More than what I prayed for, more than what I expect, more than what I deserve. Kaya nga lagi ko sinasabi, favorite talaga ako ni Lord. Kasi ramdam na ramdam ko po yun. So hindi ko alam kung anong meron. Basta ang alam ko lang, gusto ko mapasaya ang Panginoon. So sana po tayo sa pagkakaloob natin ngayon, nandun tayo sa attitude na masaya tayong nagkakaloob, masaya tayong nagbibigay. Hindi dahil gusto natin mag-bless. Hindi dapat ganun yung attitude. Ano na lang yun, si Lord na yung bahala nun. Pero sa atin, gawin natin yung part natin. Hindi laging smooth ang buhay, hindi lagi siyang perfect. Marami rin problema na dumarating. Pero ang nakikita ko doon sa Panginoon, sobra siyang sakto. Hindi siya delayed, hindi siya advanced, lagi siya sakto sa buhay ko. At higit pa. So kung ano man yung pinagdadanasan natin ngayon, suliranin man yan, ito man ay sa pananalapi, problema, lagi po natin isipin ang Panginoon ang siyang pinagmumulan ng ating pagpapala. Ang kailangan lang po natin ay mag-obey. Mag-obey sa Panginoon, hindi lang sa isang aspect, but sa lahat ng aspect ng ating buhay, even sa ating mga bulsa. Lagi ko nga sinasabi, nag-start ako magkaloob nung nakakilala ako sa Panginoon. Ako po ay 14 years old. Ngayon po ay 50 years old na ako. So, yung maliit na baon ko na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, doon ako nagtatights. Kaya yung mga bata dyan, mga high school hanggang college, pag pinagpala na kayo ng Panginoon na lumaki na yung sahod ninyo, magiging madali na lang magkaloob. Kasi na pagkatiwalaan na tayo sa maliit na bagay. Hindi mo na panghihinayangan, uy, sahod na to ng isang tao. Yung ibibigay mo sa Panginoon. Kung gano'n na siya, kalaki. Yun po. So, in-encourage ko pong lahat na patuloy na maging tapat sa Panginoon. Tayo pong lahat at tayo tumayo. Tayo po'y panalangin for our offering. Father God, narito Panginoon ang aming mga puso na handang magkaloob sa iyo, handang magbigay ng aming tithes and offering. Maraming salamat po Panginoon that even if you do not deserve, Lord, these things yet to continue to bless us, O God. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong kaligtasan na pinagkaloob sa amin, sa lahat ng mga provisions, sa lahat Panginoon ng pagsama mo sa anumang aspeto ng aming mga buhay. Lord, talagang to you be all the glory. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga salapin itong malilikom na aming galing sa aming tithes and offering ay patuloy mong pagpalain para maging mag-serve, Panginoon, sa mas malawak pa na ministry
at sa expansion ng iyong kingdom. Also, we pray for those na patuloy na tapat, nagkakaloob, pagpalain mo sila ng sigsikliglig at umaapaw at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, ipit, Panginoon, sa mga negosyo. Maraming salamat po at hindi naman po ito amin. Ito rin po ay sa inyo. Marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ito ng tapat. Kaya mapapurihan ka, even sa aming mga bulsa, even sa aming mga pananalapi. Sa iyo po, lahat ng kapurihan. To you be all the glory in Jesus' mighty name. Please we pray. Amen. Purihin ko ang Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning. Greet one another. Kahit na tayo ay nasa panahon ng ganitong ulan. Kahit kaninang umaga ay marami rin nakadalo at mayroon din tayong guest. At ayun, almost ay tinatanaw ko, ika-cancel ba natin? Mag-iisang service ba? Kaya lang sabi ko, it's too late na mag-cancel tayo. Yet sa nasubo at sa katuparan ay kinancel ko ang gawain dahil talagang tuloy-tuloy. At sa katuparan ngayon ay kasalukuyan naglilimas dahil binahapo talaga yung church. So, purihin ang Panginoon. So, ngayong umaga ay second service, wala tayong guest. Kaya we will just fellowship with each other. Okay, let's look at the announcement this morning. Kaya muna, kunin ko yung aking. Okay. So, malapit na po yung leadership seminar na kung saan ay si Pastor Shin ang siyang at saka yung kanyang mga kasama from US ang mag-handle po nito. That will be on August 18 to 20. Yet mag-stay pa rin po kami doon ng 21, then after breakfast ay uwian. So, panalangin po natin ang mga ito. Then next slide. Ayan, UCY Olympics. It will be on August 21. So, watch out. You can check the UCY page for more details. And next, ayan, Leaders Fellowship that will be on 4th Sunday. So, ayan, tuloy na po ito, August 23. All leaders, alam niyo na kung sino-sino kayo. So, after ng second service, ay ito po yung fellowship natin. Next. Okay, Women of Blessing. August 29, may ticket po ito na ang price ay 300. Look for Sister Shirley Seryosa para po sa ticket at kung gusto niyong sumama. So we encourage all the women to join this. Ano kasi ito po ay PCEC initiative, Thriving Against All Odds. So just purely for women. Next slide. So Friends Day, ito na po yung atin dahil 5th Sunday, may 5th Sunday tayo ngayon. We will be having our Friends Day and that will be 4 o'clock in the afternoon. Okay? Ayan, the most awaited man outdoor fellowship, August 31 from 8 a.m. to 6 p.m. Don't miss this.
At talagang minsan lang po ito mangyari, kaya huwag niyo po itong inimes. That will be on Cypress Resort at C6 Taguig City. Next. Ito yung most awaited, na-share natin to sa Calabarzon and sa NCR District, Likawit, na kung saan ay music and songwriting workshop. So kung you are interested na mag-compose a song at magabayan paano ito gagawin, na maayos yung theology and doctrine, ay dumal po kayo dito. Meron po tayong maliit na registration fee, which is 100. And kung gusto nyo magkaroon ng t-shirt, you will just add 300 pesos for this workshop. Next. Okay. Yun lang po ang ating announcement. Watch out for this and ipanalangin po natin ang mga ito. So, we are on the second week ng ating preaching series na which is our stewardship month. At ngayon, ang ating tinatalakay for the whole month ay when blessings become a test. Talaga ba ang blessing ay nagiging pagsubok sa atin? Ayan, ang ating titingnan. So, ang last Sunday, tinalakay po ni Pastor Norden, ang the God who gives the power to prosper, sa Deuteronomy chapter 8, verses 1 to 10, kung saan ay minention niya doon that God leads us before He blesses us. God provides what we truly need, then God brings us into places of plenty. So kung tanungin po natin yung mga message na narinig po natin doon, na lahat po ng blessing o pagpapala ay galing sa Diyos. Siya yung nagbigay, siya rin yung nag-sustain, then patuloy na nagpapala sa atin. Pero ang layunin ng kanyang pagpapala hindi para maging mas independent tayo sa Kanya, kundi para mas lalo tayo magtiwala at umasa sa Kanya. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng ating tinatangkilik, kundi sa lalim ng ating relationship sa Diyos na siyang pinagmumulan lahat ng pagpapala. Today, ipagpapatuloy po natin yung remaining verses, which is verses 11 to 20. So the title of our message this morning is Don't Forget the Lord. Kaya yung kanta kanina natin, yung prelude, sabi ko ang ganda ng awit, bago yon, ay tamang-tama, don't forget the Lord. So, pwede bang basahin po natin lahat ito, yung 11 to 20. Alam nyo, just by reading this, ando na po yung kabuang mensahe. Iyaan ko na lang, i-challenge ko na lang ito. Okay, let's read together. 1, 2, 3, go. Teka po, siguro, mukha pong lalo lumabo yata yung dating ng readings. Okay, baba na lang po at sabay-sabay, Okay, kanina, ang ganda ng kanilang readings. Okay, ngayon parang, sige, ulitin po natin. Okay, 1, 2, 3, go. Huwag niyong susuwayin. Ginawa
Naging akin ang lahat ng kayamanan ito. Pero, alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman at ginawa nito para hanapan niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Ngunit, hinabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasama kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilingkod kayo. Kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilingkurin niya kayo kung di kayo susunod sa mga Panginoon ng Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng mga salita. At talagang napaka-plain, O Lord God, ng mensahe. Just by reading, ay ang dami na namin, Lord, na message na nakuha. Kaya as we expound, O Lord God, as we expose your word this morning, buksan mo ang aming pandinig upang sa gayon, ano man yung ninanais mo sa buhay ng bawat isa, ay talagang makuha po namin yung ma-realize namin yung purpose ng mga blessings na ipinagkakaloob mo sa amin at maingatin din ang aming puso as we receive all your blessings. Salamat ng marami, Ama, itong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So the main idea po ng ating passage ngayon ay ito. Prosperity is a blessing from God, but it becomes a spiritual danger when it causes us to forget the God who provides. So dito pa lang ay makikita po natin kasi maraming message na pagpapala pero may message din ng babala na ibigay sa atin ang verses 11 to 20. So let's look at the flow ng Deuteronomy 8 para makita po natin yung flow nito. Actually, itong chapter 8 ng Deuteronomy, it centers on one major concern. Ito yung remembering God in seasons of blessing. Yan po yung concern, yung major concern. Kaya makikita po natin that chapter moves in three parts. Yung verses 1 to 6, remember the wilderness alone. Kailangan nilang balikan, alalahanin yung kaganapan nung sila ay nasa ilang. Kung saan God humbled them, tested, provided, and disciplined them like a father. Then verses 7 to 11, nandun yung sinasabi ni Moses na anticipate abundance because naroon na sila sa border. Papasok na sila sa tinatawag na promised land na kung saan pangako ng Diyos na ito ay land flowing with milk and honey. So doon ay it's a good land. Kakain sila doon, masasatisfy sila doon, at ang response na dapat doon ay yung worshiping God. Then dito sa verses 11 to 20, after na balikan yung wilderness journey, then yung announcement ng abundance na naghihintay sa promised land, there's a warning na binigay sa atin. Na prosperity can lead to pride and pride leads to spiritual ruins. So, ayan, kaya nakikita na po natin yung picture ng Deuteronomy chapter 8. So, Pastor Norden, I mentioned the background before na for 40 years ay sila yung naglakad-lakad doon sa wilderness, for 40 years. Nandun na yung old generation ay nangamatay na, ito yung 20 years above. At yung mga ipinanganak na doon ay tsaka yung mga yung papasok sa promised land, ang new generation ay nandun na sila. At si Moses ay nandun pa rin, buhay pa rin, pero natanaw lamang po niya yung promised land sapagkat sinabi ng Diyos, hindi siya makakapasok doon. So, they are about to inherit yung tinatawag na promised land, which is a fertile land. Ando na may mga tanim na roon silang masusumpungan, pagpunta nila doon. May mga tahanan doon na hindi sila nag-build. Kaya, ibig sabihin, talagang
naka-ready na. Naka-prepare na yung pagpapala doon sa promised land. At after years ng testing at kakulangan, they're about to experience abundance. So, kaya si Moses ay nagbigay sa kanila ng paalala. Actually, hindi paalala lang, babala. Na parang sinasabi niya yung ganito, yung warning, before you enjoy the blessing, guard your heart. Ingatan ninyo ang yung mga puso. Kasi yung puso talaga, deceitful ito eh. Kaya kailangan ingatan. Kasi alam ni Moses na the human heart ay meron po itong something. Dahil pag ito ay, di ba yung sa puso, everything ay comes from our heart. At talagang dahil ito'y deceitful, pwede tayong madaya po nito. Yung ating pakiramdam, di natin pwedeng pagtiwalaan. So the greatest threat ngayon was no longer the Canaanites, yung mga nakatira doon. But the greatest danger na tinatanaw ni Moses sa kanila is prosperity. At the greatest danger ng prosperity ay yung poverty. At ito yung threat na ito ay yung pagiging, yung makalimot, yung forgetfulness na tinatawag. Kaya repeatedly, maraming beses na paulit-ulit na minimension ni Moses sa Israel, remember what God has done. Because when you forget God, you begin to trust yourself. That's the tendency of human heart. Yung pinakamalaking panganib sa ating spiritual na buhay ay hindi palaging kahirapan, kundi ang kasaganahan. Remember, Proverbs yata yun, na may prayer doon, Lord, wag mo kong payamanin, baka makalimutan kita. Pero, wag mo rin akong paghirapin, baka sumpain kita. Parang ganon. So, ibig sabihin, kahirapan at kayamanan ay mayroong danger. Pero dito, ang babala ay yung pagpapala. Ito yung wina-warning sa atin ni Moses. Na pag tayo pinagpala ng Diyos, ang babala ay pwede natin makalimutan ng Diyos. So, kaya tingnan po natin yung unang babala na ibinigay ni Moses dito sa chapter, sa verses 11 to 14, which is beware of the sin of forgetting God. Forgetting God is a sin. Yung makalimutan natin ng Diyos, isang kasalanan ito. Kaya basahin po natin yung sabi sa verse 11, mag-ingat kayo na huwag niyong kalimutan ang Panginoon ninyong Diyos. Mag-ingat kayo. So be careful, take care. Yan yung kanyang mga babala. So mag-ingat. Hindi po mag-ingat sa kahirapan, mag-ingat sa pag-uusig, kundi mag-ingat pag pinagpala na tayo ng Diyos. So, warning po ito, may possibility po ba talaga? Among our families, dati mahirap yung mama, mas naging mataas. Meron ba kayo nakikita gano'ng picture, ano? Dati mahirap lang sila, pero nung yung mama, hindi na namamansin. Ayun, lumayo na sila sa kanilang mga relatives na mahihirap. Ayun, kaya kailangan tayo mag-ingat. Kasi, mas madali tayo kasi lumapit sa Diyos kapag may kailangan tayo. Pero kapag gumagaan na o umaalwa na yung buhay natin, marami ng blessings, minsan hindi na tayo lumalapit sa Diyos kasi parang hindi na natin siya kailangan. So there is tendency like that. Kaya tingnan niyo po yung sabi ng verses 12 to 14, sabi nito ni Moses, pwede next slide. Ayan. Sa 12 to 14, sabi niya, kapag nakakain na kayo at nangabusog, kapag nakapagpatayo na kayo ng magandang bahay, kapag dumami na ang inyong ari-arian. Okay. Pag busog ba tayo, ano yung usually? Kapati tayo, no? Kapag nakakain na kayo, nangabusog, satisfied na. Oo. Naalala niya noon ay
turo-turo lang yung kinakainan natin, sidewalk vendor. Pero ngayon, sa mga high-end resto na ba tayo kumakain? Ayun, dati ay 3-in-1 coffee lang tayo o ano yun, yung rice coffee na binubusa. Parang ganun lang yung kape ngayon. Hindi na. Saan tayo? Starbucks and? Saan pa? Yung mga coffee shop. Okay, so, then kapag nakapagpatayo na kayo ng magagandang bahay, dati okay lang yung welcome dito, welcome dyan, pero ngayon malaking bahay na, parang hindi na ganun ka-welcoming yung bahay. Ano, maraming ganito na picture. Pag dumami na yung ari-arian, hoarding na yun. Hindi na nagsishare ng blessing. May mali ba doon? Actually, yung makakain tayo, magandang bahay, maraming ari-arian, hindi naman po yun masama. Mga iyon ay blessings natin mula sa Diyos. Pero ang pabala ni Moses ay ito. Ang blessing na hindi natin binabantayan ay maaaring maging dahilan para makalimutan natin ang Diyos na nagbigay nito. Yun daw po ang kailangan nating bantayan. Kasi one of the greatest dangers in the Christian life is not persecution. It is prosperity without remembrance. Maraming believers ang hindi lumalamig sa panahon ng kahirapan ng buhay. Kasi kumakapit sila kay Lord. Alam niyo kung kailan sila lumalamig? Kasi naging komportable na ang kanilang buhay. Parang we don't need God anymore. Ayun. So, tingnan nga po natin ng kaunti how forgetting God happens. Kasi maliwanag ito dito sa scripture, sa passage natin na tinatalakay. So, forgetting God begins by neglecting His Word. Huwag niyong susuwayin ang kanyang mga utos, mga tuntunin na binigay ko sa inyo sa araw na ito. Yan ang sabi ng huling bahagi ng verse 11. So, hindi sinabi rito ni Moses na kalimutan niyo ang Diyos kasi tumigil na kayong maniwala sa Diyos. Ang sabi niya, nakalimutan niyo ang Diyos dahil tumigil kayong sumunod. Ang paniniwala at pagsunod sa Diyos ay magkaiba, right? Ang tunay na naniniwala, nananampalataya ay sumusunod sa Diyos. Hindi nag-stop sa belief kasi even the devil ay nangangatal pa ay naniniwala sa Diyos. Ang paglayo sa Diyos, kadalasan hindi naman biglaan. Unti-unti po ito. Hindi mo mapapansin. Tingnan po natin isang illustration sa Bible, si King Solomon. Si King Solomon, isa siya binigyan po siya ng karunungan ng Diyos. Andun yung kayamanan, nandun yung karangalan. Pero sa huli, sinabi ng Biblia na yung puso niya turned away from the Lord. Next slide. Okay. Hindi ito nangyari overnight, yung kay Haring Solomon. Saan ito nagpasimula? Sa maliliit na compromise. Unti-unti nababawasan yung pagsunod sa Diyos, kaya ang puso niya ay unti-unti na palang lumalayo sa Diyos. Actually, sa atin din po ay gayon. Hindi naman natin sinasabing ayaw ko na kay Lord. Totoo, sinasabi natin, mahal ko si Lord. Pero unti-unti, kumusta na yung Bible reading natin? Kumusta na yung prayer time natin? Kumusta na yung pag-church natin? Kumusta na yung paglilingkod natin? Meron ng mga limitations. Hindi natin tinatanggihan ang ating Panginoon, pero we no longer listen sa tinig niya. Kaya, look at the principle na meron tayo dito kay King Solomon. A heart that stops listening to God's word will slowly stop loving God Himself. You cannot remain close to God while neglecting His voice. Marami akong testimony na narinig na rin sa mga so-called, sabi nila, nag-backslide. Then, nagbalik loob sa Lord. Pero,
ang testimony lagi nila, hindi na lang nila na malaya, ganun na pala sila. Dati upo-upo lang sa mga friends nila pag mayroong mga gathering. Later, nakikiinom na sila. So, hindi mo mapapansin. Pero gayon po mangyayari. Kaya kung gusto natin hindi makalimot sa Lord, always, pag nagkasala tayo, return to God agad. Return to God. Balik tayo agad sa Lord, hingi ng tawad. Then, kung nakakalimot tayo magbasa ng Biblia, maging intentional talaga tayo, read His Word. Hayaan natin na salita ng Diyos yung humubog, magpaalala sa puso natin. Another one is reflect on His truth. Hindi na kasi tayo masyadong reflective sa mga salita ng Diyos. Pag-isipan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos personally, hindi for others. Then, afterwards, respond in obedience. Huwag lang makinig, kundi sumunod. In that way, maingatan natin yung tendency makalimot sa Diyos. Kasi tingnan niyo po, every time we open the Bible, God reminds us of who He is and who we are. Kaya pag na-miss po natin, wala tayong message mula sa Panginoon. Okay, another one, how forgetting God happens. Prosperity can produce spiritual complacency. Ito po ang isa pa na tendency. Kapag busog na tayo, kapag maganda na yung bahay natin, dumami na yung ari-arian natin, we are becoming complacent. Komportable na tayo eh. Pero may danger po doon. Kasi, hindi natin napapansin, hindi natin sinasabi, pero, wow, okay na ako. Wow, hindi ko na istorbohin si Lord. Para iba naman yung kanyang pansinin. So, may tendency tayo na maging ganun. Principle, prosperity is not the enemy actually. Spiritual complacency is. Tandaan po natin lagi, pinagpapala tayo ng Diyos. Pero, hindi niya pinibless, hindi tayo pinagpapala ng Diyos para palitan ng mga blessings si Lord sa buhay natin. So, ngayon, ito ang pwede natin tanungin sa sarili natin just to find out how we are. Kaunti na ba ang pananalangin ko kasi maganda ang buhay ko? Nagtitiwala ba ako sa mga savings ko kaysa sa Savior? Nagpapasalamat ba ako sa Diyos kahit sa maliit na blessings? Kanina, minention niya ni Isabel, na before sila nag-practice, panay negative. So, minention ko rin kanina yon yung counter blessings, name them one by one. Kasi in that way, magiging positive tayo. Pag binilang nyo talaga ang blessing, mas marami kaysa doon sa mga negative sa buhay natin. Pero kasi ang problema natin, pag naging normal na, parang mahal mo na yung buhay, no more challenge. Pag oras ng kainan, meron. Pag tuition, meron. Para everything is provided. Hindi na tayo ganun ka-thankful sa Lord. Doon na tayo nagtitiwala. Kaya, nandun, nawawala na rin yung gratitude sa atin. Another one, na isa pang possible, how forgetting God happens, pride. Causes us to forget God. Sabi ng verse 14, then your heart be lifted up and you forget the Lord your God. Siguraduhin nyo hindi kayo magyayabang at lilibot sa Panginoon na inyong Diyos. Another one, nagiging mas mayabang na tayo. We have everything now. Dati ito tayo. Halos, konting pagpapala, thankful na thankful tayo. Pero pag malalaki na, hindi na tayo ganun ka-thankful. Pride causes us to forget God. Let's see in the connection here. As blessing increase, heart becomes proud, then God is forgotten. So take notice of that kasi yan po yung mga possible o tendencies ng human heart. Kaya nga ang pinakamalaking danger ng prosperity
ay kung hindi ano napapasa kamay natin, kundi ano nangyayari sa puso natin. Kaya unti-unti ay meron tayong ganitong sinasabi, ako naghihirap dito. Diskarte ko to. Ako ang dahilan ba't nagtagumpay ako. Nakakalimutan po natin sino ang nagbigay ng kakayahan, sino ang nagbigay ng kalakasan, sino ang nagbukas ng mga opportunity na nandiyan sa ating harapan. So, tingnan po natin yung isa pang biblical illustration. Example, si King Uzziah. Sabi ng 2 Chronicles 26:5, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Ayun, habang hinahanap ni Uzziah ang Diyos, siya po ay pinagpapala ng Diyos. Pero nung dumating ang tagumpay, nagbago ang kanyang puso. Sabi sa 26 verse 16, but when he was strong, he grew proud to his destruction. Yung tagumpay ay nagdulot sa kanya ng pagbagsak. Siya ay naging proud. Na parang ang lahat ay galing sa kalakasan niya. So, ano ang lesson na makukuha po natin kay Uzziah? Prosperity is safe only when it keeps us seeking God. The moment success replaces dependence on God, blessings can become a test. So, look at ourselves. Ano dulot ng blessing sa atin? Nagiging test ba ito? Nagtagumpay ba tayo? Maaari naman kasi may tendency nga ang human heart. Pero, nawa nga ay maingatan ang puso natin. So, paano ba makikita natin na yung pride pala ay nasa puso na natin? Ano yun? May tendency, we pray less. Hindi na tayo mapanalanginin. Kasi kaya na natin, expertise po ito eh. Parang ganun. Then, we take more credit and give less glory to our God. Then we become less generous. Kaya kanina yung testimony ni Sister Tin, at age 13, nung maborn again siya, she started to give, to tithe. Kasi, totoo yun. May ganyang kwento akong nabasa sa Daily Bread na lumapit ang isang tao sa pastor na i-bless siya, pinag-pray. Then lumapit ulit yung taong ito sa pastor. Sabi niya, pastor, may challenge ako ngayon. Yung aking kinikita noon, higit pa doon, tithes ko na ngayon. Nahihirapan ako. So, anong gagawin natin? So, pastor, ipag-pray mo ako. Nag-pray ulit ang pastor sa kanya. Ang sabi ng pastor, Lord, ibalik mo yung kanyang kinikita sa dati niya. Ayun, nang hindi siya ma-challenge sa giving. Ayun, mga tendencies ito. Nakita ko rin ito, na pagka ikaw sa pasimula ng Christianity mo, nag-start kang sumunod sa larangang ito, makikita nyo, hindi na challenge ito kahit lumaki pa. Kasi alam mo, hindi yun sa'yo. Kasi lahat naman ay sa ating Panginoon. Okay? So, kaya malinaw po yung babala ni Moses, huwag kalimutan ang Panginoon. Now, this time, hindi lang tayo binigyan ni Moses ng warning. Binigyan din tayo ng solusyon. Dito sa verses 15 to 18, sabi niya, remember the God who provided. Huwag po natin kakalimutan. Ang Diyos ang nagkakaloob. Ang Diyos ang nagbibigay. Okay. So, ibinalik po ni Moses sila sa pag-alala sa nakalipas nila doon sa wilderness. So, sinabi ni Moses, balikan ninyo ang inyong nakaraan para hindi kayo maging mayabang sa kasalukuyang pagpapala na tinatamasa nyo. Verses 15 to 16, ang sabi niya, huwag niyong kalimutan kung saan kayo nanggaling. Hindi ba, sa Katagalugan yata namin yun. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa
patutunguhan. Pero iba yun, ano? Dito, huwag niyong kalimutan kung saan kayo nanggaling. Alam niyo, applicable din to sa parent and children. Kasi minsan, pag yumaman na yung mga anak, nakakalimutan na ang kanilang magulang. So, parang ganito rin. Pinagpala na tayo ng Diyos Ama, huwag natin kalimutan ng Diyos Ama. Yung Father's business, the Father's God business should be our business. Hindi niya tayo pinagpapala para sa sarili natin mga ito. So, na balikan, huwag niyong kalimutan kung saan kayo nanggaling. Madali ba yung pinagdaanan po nila? Sa doon sila sa disyerto, pero sa 40 years, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa panahon sila'y nauhaw, nagbigay ng tubig ang Diyos mula sa bato. Nang sila'y nagutom, nagbigay ng mana ang Diyos. Hindi lang mana actually, pati yung yung ibon, pugo, ayun. Nang sila'y natakot, ang gumabay at sumuporta sa kanila at nagprotekta ay ang Diyos. So ang lahat ng ito ay pinahintulot ng Diyos. Yung mga pagsubok na ito, hindi para sila ay i-destroy, kundi para turuan silang magtiwala sa Kanya. Alam niyo kung bakit minsan ay pinapahintulot ng Diyos ang kawalan sa atin? Para we should know sino talaga ang provider, sino talaga ang blessor. At matuto tayo humandle na mabuti sa pagpapala ng Diyos. Para pag pinagpala tayo ng Diyos, ng higit sa inaasahan natin, we know how to handle. Noon, simple tayo mamuhay, pag pinagpala tayo ng Diyos, still, live simply. Napakahalaga po nun. Kaya sa verse 17, ang sabi, mag-ingat kayo na huwag niyong sabihin sa inyong puso, ang aking lakas at kakayahan ay nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ayan, very direct ang si Moses dito, na yung sinabi ng Diyos, mag-ingat kayo na huwag niyong sabihin sa inyong puso, ang aking lakas at kakayahan ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ayan. Kaya, yun po kasi ang pasimula ng pride. Pagka hindi na natin na-recognize, pag sinasabi na po natin, lakas ko ito, pinaghirapan ko ito, akong dahilan, bakit ako naging successful, simula na po ito ng ating tinatawag na pagiging prideful. Kaya sabi ni Moses sa verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na ba tayo magtatrabaho? No. Nagtatrabaho ka, nagsisikap ka, nagpaplano ka, pero ang tanong, sino nagbigay sa iyo ng lakas para magtrabaho? Sino nagbigay sa iyo ng karunungan para gumawa ng tamang desisyon? Sino nagbigay ng talento at kakayahan? Sino nagbukas ng opportunity na hindi mo kayang buksan mag-isa? Lahat ng iyon ay galing sa Diyos. So, the principle here, every blessing begins with God's grace. He not only gives the blessing, He also gives the ability to receive it. Kasi napagkatiwalaan ka na ng Lord sa maliit, mapagkakatiwalaan ka ni Lord sa malaki. He gives the ability to receive it. Kaya mo nang i-handle, hindi ka na malalayo kay Lord kasi napagkatiwalaan ka na niya. Kaya alam nyo, ang prayer ko nga, minsan, ang panalangin ko sa mga businessman, mga may business dito, talagang i-pour out yung blessing, pagpalain sila. Kasi marami dito ng mga tapat talaga ng mga businessman natin na talagang tapat silang magbalik ng nararapat sa Panginoon. At ito talaga ang nais ng Panginoon, pagpalain tayo para tayo ay maging pagpapala. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga po nito, Every blessing should lead us to gratitude, not pride.
To worship, not self-glory. Okay, tingnan natin yung lesson ulit. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, huwag nating kalimutan ang Diyos na nagbigay ng pagpapala. Huwag nating angkinin ang credit na para sa Diyos. Sa halip, i-acknowledge natin sa Lord lahat ito. Lord, salamat sa pagsisikap ko, binigyan mo ako ng kalakasan. Sa aking pagpaplano, ikaw ang nagbukas ng pintuan. Kaya ang papuri, kalwalatian ay sa Diyos lamang. So, ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala na lahat ng meron tayo, lahat ng kaya natin gawin, biyaya lamang ito ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi ito ni Moses. At dahil alam ni Moses, yung panganib ng isang pusong pinagpala, ngunit nakakalimot, nagbigay siya ng isang seryosong babala. And this is our last point. Fear the consequences of forgetting God. Meron palang consequences ang pagkalimot sa Diyos. Nasa 19 to 20 ito. Ang sabi niyan, if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Sa pag pinag-aralan nyo yung Israel history, talaga po sila'y nag-perish. Nawala sa mapa, sa world map, ang bansang Israel. 1948 nung ito ay ma-restore. Pinangalan sila ng Lord sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan. Pero ngayong umaga, tingnan natin yung bagay na ito. Ang sabi niya na yung paalala, no? Yung sabi niya sa Israel, huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Alam niyo ba, bakit pa ulit-ulit niya ito sinasabi? Kasi po, ang pagkalimot sa Diyos ay hindi isang maliit na bagay. Ito po magdudulot ng pagkawalay kasi natin sa Diyos. Tingnan po natin yung key dangers in forgetting God. Forgetting God leads to disobedience. Yan po yung resulta ng paglimot natin sa Diyos. Yun yung sinabi dyan sa verse 11. Take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments. Pag nakalimutan natin ng Diyos, definitely we will disobey Him. Kaya the principle there, when we stop listening to God's word, we slowly stop living according to God's will. Another key dangers in forgetting God creates spiritual complacency. Hindi natin namamalayan, we're becoming complacent. Hindi na natin nakikita yung danger. Hindi na natin nadidiscern which is right and which is wrong. Kaya nga, the principle here, comfort, can make us forget our need for God. Then the third one, produces pride. Pride makes us forget that God is the source of everything. So pride takes the glory that belongs to God alone. Yan yung mga tendency, Number 4, shifts our trust from God to ourselves. Hindi na tayo sa Diyos nagtitiwala, kundi sa sarili na nating husay at galing. So the principle is when we forget God as our source, we begin depending on ourselves. So tanawin po natin ang ating mga sarili sa larangang ito. And lastly, forgetting God leads to idolatry. And this is the worst scenario. If you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them. When we forget the giver, we eventually worship the gift. Actually po, sa Ecclesiastes yun na God sets eternity in our hearts. At ang tendency po natin, kasi God created us to be a worshiper. Pag hindi natin worship yung dapat natin i-worship, which is God, the tendency, we will still worship. Pero iba na. We replace God to other. Yun po ang
ang danger nun. Kaya forgetfulness leads to disobedience. Comfort leads to complacency. Success leads to pride, and pride leads us away from God. So, the greatest danger of prosperity is not having too much. It is forgetting the God who gave it all. Kaya huwag natin katakutan yung prosperity. Ang katakutan natin kung saan na ang puso natin nakanin. Yun lang po yun. So, paano po ba natin mababantayan ang puso natin sa ganitong winawarn sa atin ni Moses? Huwag po natin hayaan palitan ng blessings yung dependence natin sa Diyos. Huwag hayaan nakawin ng blessings yung devotion natin sa Diyos. Huwag hayaan pigilan ng blessings ang pagiging blessing natin sa iba. Nung nag-aaral po ako sa Bible College, meron po akong lesson na natutunan sa isa sa mga professors po namin, si Kuya Joey Sarmiento. Kasi sila mag-asawa ay malaki ang sweldo nila. At nung mag-full time sila sa Lord, ay hindi na ganun kalaki, ano? Pero still, ay yung church nila ay still tinapatan yung kanilang salary na tinatanggap doon sa dati nila. Pero still, meron silang nakikita sa sarili nila dahil nagkaroon na po sila ng 2 anak. Medyo hindi na ganun din ka-stable yung salary. Pero alam nyo, they keep on serving yung church. At ito yung kanilang principle na mag-asawa, yung live simply, na kung dati, ang kanilang palaman sa tinapay ay cheese pimiento o yung medyo high-end na palaman, bumili na lang sila ng Star Margarine. Tapos, so marami silang kinat. They live simply. Tapos, yung kanilang mga empty bottles na naroon, di ba pwedeng ibenta para maging pera? Hindi po nila yung ginagawa. Naghihintay sila ng mga nakakariton, iniipon nila, at ibinibigay na lang nila ito sa kanila. So that keeps them humble. Kahit na before ay matataas ang tungkulin nila sa kanilang company. Sa akin po, ang akin po nga naging principle, hindi po ako nag-hoard ng gamit. Ayan. 3 po ang pinaka. Pag lumagpas na sa 3, pero meron ako na hindi ko talaga ipamimigay kasi po yung shoes ko ay kailangan ko talaga yun, ano. Pero yung ibang gamit ko, lalo na si Pastor Shin, yung makikita, meron laging malaking bag na ipamimigay. Alam niyo po, hindi ko po yun iniipon. Iniipon ko yun para ipamigay sa mga missionaries, mga coaches, pastors, at mga kapwa lingkod ng Diyos. In that way, naiingatan ang puso ko sa mga bagay na mga materials. So lahat ng hindi ko ginagamit, kahit hindi ko pa po yun tinatouch, yung mga bago, tatabi ko yun at ipamimigay ko. In that way, ito po yung way na yung isa sa mga principles ko na kine-carry. At ako rin po yung pastor na hindi po ako yung laging ako na lang yung laging ililibre. So sa mga malapit sa akin, alam nila na minsan ako nanlilibre. Ayun. At intentional po ako sa pag-aabot ng blessing, lalo na sa mga kapwa ko kamanggagawa. So hindi ko ina-announce ito, pero that this is one discipline that I have. Meron pong mga moment na talagang pagpunta ko ng Nasugbo, bibili ako ng kape, barako, ipapaano ko na yan, sisil ko, then nakalagay lang yan dyan. Then later, pamimigay ko na po yun. Alam ito sa opisina, na yung pag may speaker tayo, kadalasan yung kanila pong bag, na gift, yung item, hindi galing sa church. Personal ko po yun. In addition, doon sa ibibigay na honorarium. That's how I handle things. Even as a pastor na hindi ganun kalaki ang aking allowance. So, pwede po kayong kumuha ng mga iba't ibang approach
para maingatan ang puso. At isa po ito, na huwag hayaang pigilan ng blessings ang pagiging blessing natin sa iba. Ayun. So, tingnan niyo po yung isa sa mga illustration dito. The rich fool, ito yung mayamang hangal. Yung kwento po nito, naalala niyo sa Luke 12:30-21, ng taong ngayon, marami siyang inani, marami siyang naipon, marami siyang plano. Sabi niya, gigibayin ko yung aking lalagyan, yung kamali. Palalakihan ko, then I will be enjoying life. Parang ganon. Ang sabi niya, magpapalaki ako ng aking mga imbakan, mag-iipon ako, magiging kampante ako sa buhay. Pero nakalimutan niya ang kayamanan na sentro ng kanyang puso. Nakalimutan niya yung pinakakailangan niya sa buhay, ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Pag namatay tayo, iwan natin lahat dyan. Di ba? May madadala ba tayo? Wala. Hindi natin yan madadala. Kaya, let it be a blessing to those who are in it. Ayun. Kaya, in conclusion, ito po yun, don't forget the Lord, yung message natin. Yung paalala niya muli, ano sabi doon? Huwag mong kalimutan ng Panginoon. Simple lang. Pwede naman sabihin sa isa't isa, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Dahil pwede kasi maging focus tayo sa ibinibigay ng Diyos at nakakalimutan natin yung Diyos na nagbigay. Kaya pinaalalahanan tayo ng Moses, remember that God is your provider. Kaya pag pinagpala ka ng Diyos, remember Him. Siya ang nagbigay ng lahat ng mayroon ka. Remember that God is your source. Kapag sinagot ng Diyos ang panalangin mo, remember Him. Siya ang nagdala sa iyo kung saan ka ngayon. Remember that God is your sustainer. Kapag gumanda ang sitwasyon mo, remember Him. Siya ang nagbigay ng lakas, wisdom at kakayahan sa iyo. Dahil kapag nakalimutan po natin ang Diyos, nagiging proud tayo. Nagiging dependent tayo sa ating mga sariling kalakasan, karunungan. Nawawala na yung purpose why we exist here on earth. Ginagamit natin yung mga blessings selfishly, hindi para ibahagi para sa kalwalatian ng Diyos. So my final challenge ngayong umaga, to guard our heart against forgetting God. Maraming warnings kanina. Start your day with God. Start your day with God. Action. Give God the first moments of your day. Second, practice saying, thank you, Lord, in ordinary things. Action. Every night, write down at least one thing you are thankful for. Yan ang ating DBS. Lagi kong na-enjoy itong part na ito. Then number 3, check what has been taking first place in your heart. May umaagaw na ba ng ating puso? Siya pa rin ba ang number 1 sa puso natin? Identify one thing that has taken too much of your attention and surrender it to God. Number 4, give back to God what He has given you. Don't allow blessings to make you hold on tighter. Yung kanina, rich or poor, ano sabi, anumang hawak natin sa kamay, pwede nating ibigay lahat sa Panginoon kasi sa Kanya yon. Then, action, look for what person you can bless this week. Sino bang, tanawin po natin. Maganda kasi nga mag-create tayo ng ating mga disciplines. Kung birthday mo, why not? Magbigay ka dun sa outreach ng Akasya. O kaya sa nasugpo. Dito sa church, yung mga bata, pwede natin i-celebrate yung birthday nyo doon. Marami tayong opportunity that we can do that. Number 5, share God's faithfulness with others. Tell someone one thing God has done in your life. Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit Israel was commanded to remember God? Because they would also need to teach the next generation. Nawa nga ay maraming kwento ang tayo sa pagpapala ng Diyos at katapatan ng Diyos sa ating buhay, sa mga next generation, sa ating pamilya. So,
Kaya ngayong umaga, before we enjoy the gift, let's enjoy and honor the giver. Before we celebrate success, let's acknowledge the source. Before we move forward, let us walk with God. Because blessings are safest in the hands of a heart that still remembers God. May we never love God's gifts more than we love God Himself. And may every blessing bring us closer to the one who gave it. So, meron ako ritong tanong. If God continues to bless you, will those blessings bring you closer to Him? Or slowly take your heart away from Him? Ang ganda ng passage na ating niread. Huwag po natin kalimutan, gustong-gusto tayong pagpalain ng Lord. Yan yung kanyang sinabi, na I have come. Naparito ako para bigyan sila ng buhay na kasiyasiya. Ang blessing ay para sa kasiyahan natin kasi gusto ng Lord yan, pero hindi ito maghihiwalay sa Diyos. Yung blessings meant for us to be more dependent on Him, not na lumayo sa Kanya. Amen? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa mga warnings, sa mga blessings. Pinakita mo sa amin, Lord God, na even noon pa man, pinili mo ang bansang Israel para maging bayan mo. At sa bayan mo ito, may inilaan kang maraming pagpapala. Pero naroon din, Lord, yung warning na ang pagpapala ay hindi para lumayo sa'yo, kundi mas lalong lumapit sa'yo. At ang papalang ito ay meant to worship you all the more at talagang magamit din na maging pagpapala sa iba. Lord, binless mong Israel to be a blessing sa buong mundo. At ito'y nakarating sa amin ngayon. Dito po sa maliit na church, dito sa SBC. Lord, thank you. Pagkatatanungin ko ang bawat isa, pamilya, na naririto ngayon, marami before ay hindi ganito ang kalagayan. Pero pagtatanungin mo, they are blessed. Mas pinagpala mo na ang bawat isa sa kanila kaysa noon na sa maraming bagay. Pero Lord, yung pagpapala na isang na dapat na manatili ay yung yaman namin sa iyo, yung relasyon namin sa iyo. Na patuloy ka pa rin namin nasusunod ang iyong salita, patuloy na nagpapagamit sa iyo sa ubasan, patuloy na yung lakas, yung talino ay hindi i-deprive sa iyo, kundi talagang gagamitin ang lahat ng ito para paglingkuran ka. At maging channel of blessing kami sa sinumang tao na iaalaw mo na makadaungpalan namin. Ama, linangin mo ang puso namin sa oras na ito. Ikaw ang nakakakilala, ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng aming puso. If we have the tendencies na nagiging prideful kami, Panginoon, sa mga pagpapalang na receive namin, Lord, tulungan mo po kami na to return to you, to read the Word, to be guided by your Word, na talagang, Lord, na mag-reflect kami sa iyo at talagang maging channel of blessing kami upang maingatan ang pagpapala na ibinagkakalob mo sa amin para maging pagpapala din sa iyong kingdom. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa reminder. Kaya lalabas kami sa church na ito na taglay po namin yung blessing ng iyong Word. At nawa nga ay sa lahat ng pamilya ng SPC family ay talagang, Lord, na tuloy-tuloy na pagpapala ang ibibigay mo, yet ingatan mo, Panginoon. Remind us always na huwag namin ikaw kakalimutan. Habang kami pinagpapala mo, lalo kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at natutupad namin ang iyong banal na kalooban. Purihin ka, Ama, kaya sa aming pasamantalang pagtatapos sa gawain ito
ay sumaamin lahat ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang pagpapala na meron kami sa aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na patnubay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumagana sa aming lahat. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Ayan.